Maraming tao ang kadalasang may negatibong mindset patungkol sa pera. Kaya ito ay nagiging dahilan at hadlang sa atin na umunlad sa buhay. Kaya sa video na ito, malalaman mo ang 7 mindset sa pera na dapat alam mo at hopefully ay magbago ka pagkatapos mo itong panoorin at magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Kaya kung handa ka na, ay let's go! Unang mindset, tamang pagpaplano sa iyong pera. Ang pagkakaroon ng tamang pagpaplano sa iyong pera ay lubhang napakahalaga sa buhay, lalo na kung medyo malaki ang iyong kinikita. Kung marunong kang mag-budget ng iyong pera, ay hindi ka mamumroblema sa mga susunod na araw dahil meron kang maayos na sistemang sinusunod. Ang purpose ng pagbabudget ay hindi para maging kuripot o i-deprive ang iyong sarili sa mga bagay na gusto mo. Sa halip, ito ay para mabigyan mo ng magandang paroroonan ang iyong pera at ma-minimize ang iyong paggastos. Karamihan sa mga tao ang alam lang ay ang paggastos. Hindi nila naiisip kung tama ba ang kanilang paggamit dito. At ang isang activity na magbibigay sa iyo ng ideya kung saan madalas dumadaloy ang iyong pera ay ang mag-track ng expenses. Sa loob ng isang buwan, ilista mo lahat ng iyong kailangang gastusin tapos tingnan mo kung napupunta ba ito sa mahalagang bagay. So dahil dito, mas magiging maayos ang daloy ng iyong pera. Kasi kung wala tayong maayos na flow kung paano gamitin ang ating pera, ay mapupunta lang lahat sa wala ang iyong pinaghirapan. Ikalawang mindset, explore your financial literacy. Hindi man tinuturo sa paaralan ang financial literacy, ngunit maraming mga libro na pwedeng pagkuhaan o maaari ka ring mag-subscribe sa mga blog na nagtuturo kung paano palawigin ang iyong financial literacy o sumali sa mga Facebook group na merong ganitong uri ng layunin kung saan matututuhan mo kung paano magtipid, makaiwas sa utang at mag-budget ng tama. Kasi ito ang fundamental na paraan para maging financially stable tayo. Halimbawa, kung marunong kang gumawa ng pera, kung hindi mo naman alam kung paano ito i-manage, ito ay mauubos din. Sa panghalimbawa ay kung marunong kang mag-ipon pero hindi mo naman alam kung paano ito palaguin, ito ay mauubos pa rin dahil sa inflation. So, mahalaga na bigang pansin natin ang bagay na ito para maging maayos ang ating mindset with regards sa pera. Ikatlong mindset na dapat alam natin ay may pera kahit saan. Bata pa lang tayo ay namulat na ang karamihan sa atin na dapat mag-aral ka ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho at makapasok sa magandang kumpanya. And obviously, wala namang masama rito. Pero karamihan pa rin sa atin, hanggang sa pagtanda nila, ito pa rin ang kanilang tanging alam na paraan para kumita ng pera. Pero kung mapapansin mo at i-analyze mong maigi, ay marami pang ibang option or paraan para dumami ang sources of income mo. At ang mga halimbawa nito ay ang pagtatayo ng negosyo, mag-provide ng serbisyo or kumita ng pera na hindi common nung araw. Hindi tulad dati na sasabihin ng mga magulang natin na mag-accountant ka na lang kasi in demand yun, magpulis ka kasi sikat yan, mag-HRM, mag-doktor, mag-engineer, and so on. Again, walang masama sa mga propesyon na ito, pero iba na ang panahon ngayon sa panahon dati. Ngayon, kahit saan, pwede kang kumita ng pera, kahit sa internet, social media, at marami pang iba. Karamihan din sa atin ay hindi nila nagamit ang talento at passion nila dahil sa wala daw pera doon, tulad ng mga gustong magpursu ng art. Pero ang katunayan ay pwedeng kumita at malaki pa ang kita mo kapag nasa ganito kang larangan. At pwede mo itong maging negosyo. May mga kumita sa pagde-design, pagde-drawing, sa digital art, sa tattoo, at marami pang iba. So, bottom line, kahit saan, pwede kang kumita ng pera
basta merong value yung ginagawa mo. May potential na audience, market or community na nangangailangan nito. Ikaapat na mindset na dapat meron tayo ay may pera sa internet. Dahil nga sa makabagong panahon ay maraming mga bagay ang lumalabas at umuusbong, specifically sa social media. Karamihan din sa mga tao ang pagkakaalam sa social media ay pagpo-post, panonood and mode of communication lamang. Pero hindi nila alam na marami itong pwedeng gawin para sa atin. Marami na ring tao ang guminhawa sa buhay because of social media. Kahit anong social media platform pa yan, whether Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, or YouTube man yan, wala nang hadlang para hindi mo magawa dahil sobrang accessible na ang internet sa ngayon. Halos lahat ng impormasyon na andyan na, pati customer andyan na rin. Kailangan mo lang talagang i-leverage yung mga bagay na nasa harapan mo. Same yan sa mga bagong bagay kung ano ang susunod na bagong feature, bagong app, or new trend na pwede ka ring kumita. Basta nakaposisyon ka ng maganda. Kaya magandang sakyan din kung ano ang trending. Pero syempre, mag-ingat din tayo kasi hindi lahat ng bago ay maganda at makakatulong sa iyo. Kaya dapat marunong ka ring mag-analyze kung maayos at makapagbibigay ba ito sa iyo ng additional na income or kita. At ang ikalimang mindset na dapat alam mo ay hindi habang buhay mahirap. Maling paniwalain ang sarili mo na hanggang dyan ka na lang at hindi ka na pwedeng umasenso sa buhay. Kasi hindi naman habang buhay mahirap. Hindi naman yan permanente. Pero kung hindi mo babaguhin ang pananaw mo sa buhay, ay mananatili ka sa kahirapan. Pero kapag binago mo na ang maling mindset tungkol dito, ay tsak, makakawala ka sa kadena ng kahirapan. Kailangan mong ma-realize na merong pag-asa sa buhay. Diba sabi nga, habang nabubuhay, merong pag-asa. Tandaan mo na hindi talaga aasenso sa buhay ang isang taong may poor mindset. So, 2023 na, baguhin na natin ang ganitong uri ng pananaw sa buhay. Dahil ito ang bagay na pumipigil sa atin upang hindi umunlad. Kaya naman bago tayo dumako sa pang-anim na mindset sa pera na dapat alam mo, ay huwag niyong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video na i-upload namin. At ang ika-anim, kawalan ng pag-asa na kumita ng malaking halaga. Kadalasan sa mga tao ang nawawala ng pag-asa na hindi na sila makakahanap ng iba pang pwedeng pagkuhaan ng kita o mga sources of income. Dahil nga sa mali nilang mindset na limitado lamang ang pwede nilang pagkakitaan. Well, in fact, maraming pwedeng pagkakitaan lalo na sa panahon ngayon. At ito isang tip ko para sa inyo na if you feel hopeless na para bang hindi na kayo giginhawa sa buhay, subukan yung manood ng mga inspirational videos na patungkol sa pera at kung papaano umangat sa buhay. Katulad na nga lamang ng video na ito, pwede rin kayong magbasa ng mga books na related sa pera. Kasi sa buhay, common na ang mawalan tayo minsan ng pag-asa. Pero tayo rin ang tanging makakasolve ng problema na yan. So, laban-laban lang. At ang panghuli, ang pangpito ay palaguin ang pera. Kapag may pera tayo, ang unang bagay na dapat nating maisip ay kung papaano ito palalaguin. So ang tanong, paano nga ba palaguin ang ating pera? Ang best way para mapalago ang pera ay ang mag-invest at ikalawa, ang magnegosyo. Dahil una, ito ay isang paraan ng proteksyon laban sa pag-usbong ng inflation na nagbibigay seguridad sa halaga ng pera. At ikalawa, maaaring magdulot ito ng passive income mula sa mga dividend stocks or real estate properties. Ikatlo, nagbibigay ito ng paraan para maabot ang pangmatagalang mga layunin tulad ng pagreretiro o edukasyon ng anak. Ikaapat, ito ay nagbibigay ng oportunidad para magkaroon ng diversification at maiwasan ang malalaking panganib. At ang huli,
Ito ay isang paraan para mapalago ang yaman at mapanatili ang financial security. Bagaman mahalaga rin na mag-ingat, magplanong mabuti at kumonsulta sa mga eksperto bago magdesisyon sa pag-i-invest. Magandang maging maayos ang ating mindset tungkol sa pera sapagkat ito ang pundasyon ng financial stability at freedom. Ito rin ay nagbibigay daan sa atin na magkaroon tayo ng malinaw na financial goals tulad ng pag-iipon para sa kinabukasan, pagpapalago ng pera at pagbibigay ng seguridad para sa pamilya. Ang wastong mindset ay nagtuturo ng disiplina sa paggastos, nagbibigay halaga sa budgeting at pinipigilan ang financial stress. Ito rin ang nagbubukas ng mga oportunidad para sa pag-i-invest at pag-angat ng financial status. So ang pagkakaroon ng maayos na mindset tungkol sa pera ay hindi lamang nagpapabuti sa ating relasyon sa pera, kundi nagbibigay daan din sa mas maginhawang buhay sa hinaharap. Kaya naman muli nating balikan ang 7 mindset sa pera na dapat alam mo. Una, tamang pagpaplano sa iyong pera. Ikalawa, explore your financial literacy. Ikatlo, may pera kahit saan. Ikaapat, may pera sa internet. Ikalima, hindi habang buhay mahirap. Ikaanim, kawalan ng pag-asa na kumita ng malaking halaga. Ikapito, palaguin ang pera. Kaya naman kung meron kayong natutuhan sa bidyong ito, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat!